Uy, uy, uy. Sigawan. Sigawan doon, oh. Mamaya na yan. Ha? Mamaya na yan, mga bossing. Bonggo daw sila eh. Dito muna tayo kay Amy Marcos. Naninilikado po si Senadora Amy Marcos, mga kababayan. Ang take mo. Ayan, ayan, oh. Ayan. Nagdedelikado po si Senadora Amy Marcos sa kanyang kandidatura para po sa pagkasenador ulit. Bakit, mga kababayan? Ako yun din po naisip ko eh. Yung pagbaklas niya, no? O yung pagtalikod niya doon sa senatorial slate po ng administrasyon, eh 100% po yun, mga kababayan, na talagang bulusok pababa po yung suporta kay Manang Amy. Paliwanag natin ha. Yan, mga kababayan. O ito yung balita po. Sa isang political analyst, delikado ang pagkalas ni Senadora Amy Marcos sa senatorial lineup ng administrasyon. Sa panayam ng programang Anong Take Mo, sinabi ni Professor Ronald Llamas na marami ang mga naghahangad na mapabilang sa administration slate tuwing midterm election. Correct yan, mga kababayan. Correct po yan, mga bossing. Bakit? Lalong-lalo na po ang tiwala ng taong bayan kay Pangulong Bongbong Marcos. Umaapaw. Siksik, liglig, umaapaw. Sabi nga po, ika nga po ni Brother Mike Velarde, mga bossing. Bakit? Nakita mo naman, no, yung mga proyekto ng ating Pangulo. Siyempre, yung mga tatakbo po bilang senador, lalo na nitong midterm election, kakapit doon sa malalakas. Kakapit doon sa mga tunay at nakikita, no, na nagtatrabaho. Tapos biglang baklas si Senator Amy Marcos. Buenas niya na nga yan eh. Ma'am Chris Rose, tama ba? Di ba? Buenas niya na yan. Bakit? Kasi ho, mga kababayan, posible, no? Posibleng yung ibang mga sumusuporta po sa Pangulong Bongbong Marcos, yung ibang sumusuporta po, no, sa gobyerno ng Pilipinas, pwede pong, inendorso ng Pangulo eh. Kahit na medyo may galit ako dito, kahit na ayaw ko itong si Amy Marcos dahil puro Duterte ang ginagawa. Iboboto ko din kasi nasa senatorial slate ng ating Pangulo. Buenas niya na nga yun eh. Di ba? Kasi yung ibang mga kababayan natin, pwedeng ganun ang isipin. Pwedeng ganun ang isipin, mga bossing. No? Kaya lang, wala. Bumaklas. Dahil nga po, hirap eh. Nararamdaman ng mga DDS, nako, ito si Amy Marcos namamangka sa dalawang ilog. Gustong makuha ang boto ng DDS, gustong makuha ang boto ng administrasyon. Lalo na, ngayon po, kitang-kita natin yung talagang pagkakahiwalay na nung dalawang kampo. Wala nang unity, matagal na. Ako nga yata yung pinakahuling matanggap na hiwalay na ang unity. Ano ho? Sinayang yung pagkakataon, mga kababayan. Dahil kontrolado ng administrasyon ng lahat ng LGU, pulis at militar, posible ang manong naniniwala si Senadora Marcos na kahit wala na siya sa lineup ng kanyang kapatid, ay makakakuha pa rin ito ng boto dahil sa kanyang apelido. Mahirap nga ho yun, mga kababayan eh. Unang-una ha, kahit nga po nasa lineup na eh. Kahit po nasa lineup ng ating Pangulo, si Senadora, Amy Marcos, madami pong nagsasabi. Kahit na po i-endorso ni PBBM yan, hindi ko iboboto yan. Madami pong ganun, mga kababayan. Biruin nyo, nasa lineup pa yun, ha? What more kung ito nakita yung pagbaklas at pagtalikod niya sa administrasyon. Tapos makita, ayun, nando sa panig ng mga Duterte. Kaso po, pati po yung mga DDS, ramdam yung pamamangka sa dalawang ilog ni Senadora Amy Marcos. Yari. Wala na makukuha ang boto sa DDS, mahihirapan pang makakuha ng boto sa mga supporter ng Pangulo, mahihirapan, panigurado po, wala din makukuha ang boto sa mga kakamping yan. Di ho ba, mga kababayan? Kaya itong sinasabi po ni Ronald Llamas, mga kababayan, correct po yan.
Hindi naman naniniwala si Llamas sa pahayag ni Vice President Duterte na hindi ito mag-e-endorso ng kandidato dahil posibleng ipakilala nito sa kanyang lineup si Senadora Amy Marcos. Ay, pala eh. Doon pala eh. Open naman po si Senadora Amy Marcos kapag ka mga Duterte ang nag-e-endorso ho, mga kababayan. Ang problema, ngayon po, nasa kanila nga yung tinatawag natin na pag nadikit ka sa mga Duterte ngayon, ay nako, malabo pa sa alamang ang panalo mo. Di ba? Nasa kanila po ngayon yan, mga kababayan. Kiss of death, kung tawagin. Dati po nasa mga kakamping. Di ba? Sinasabi natin, kapag pag nalinya ang pangalan mo at ikaw ay politiko, nalinya sa mga kakamping, malabo ang panalo mo. Ngayon po, napatunayan ng mga kakamping na yung kanilang mga politiko talagang may sinabi po sa gobyerno. Sa pangunguna na po yan, mga kababayan, ni Senadora Risa Hontiveros. Nakita nyo naman po yung trabaho ng tao. Ako po, suportado ko po ang ating Pangulo. 100% po ako, government support po, mga kababayan. Pero hindi po natin pwedeng isa-isang tabi o hindi pag-usapan yung pagsisikap at galing po ni Senadora Risa Hontiveros. Pati po si Senator Trillanes, mga kababayan. Dating Senador Trillanes, yung mga binabanggit, sinasabi niya dati, ngayon po lumalabas. Ngayon po natin tama pala yung mga sinasabi ni Trillanes. Di ba? Ngayon, delicates po talaga si Manang Amy, mga kababayan. Government, slate siya ng Pangulo o wala, delicates pa din. So sa calculation niya, ay baka ilalaglag din naman ako dyan. Wag na ako mamangka sa dalawang ilog. Dito na ako sa isang ilog. Dahil itong ilog naman ng administrasyon, may magdadala rin sa akin dyan. Wag siyang ganun kasigurado. Mahirap yun, mga kababayan. Hindi po. Yung nandoon na yung pangalan niya di ba? Nung nandoon niya yung pangalan niya sa 12, Nung nandoon na yung pangalan niya sa 12 ng senatorial slate ng Pangulo. Ang daming ngumangayaw ayoko dyan. Hindi ko isasama yan. Madami din yung nagsasabi, naku, nadala na kami nung panahon ng 2022 election. Nandiyan sa senatorial slate ng ating Pangulo, may mga umahas pa din sa kanya. Meron pa din sa kanyang sumaksak patalikod. Di ho ba? Sabi ni Archie Beroya, Desert Rider, Risa Hontiveros, isama natin sa listahan. Hindi ko po isasama yan, sir. Sorry po. Kasi sa 2028 pa po tatakbo yan. Kung magre-election man siya bilang senador sa 2028 pa po. Pero malamang baka presidente o vice-presidente ang takbuhin po ni Senadora Risa Hontiveros. Kakapanalo lang niya po noong 2022. Anyway, mga kababayan, kayo, ano sa tingin ninyo? Mananalo. Sa tingin ninyo, ngayong gano'n naman ang mangyayari niyan, ending niyan mas pipiliin ni Senadora Amy Marcos yung mga Duterte kesa po dito. Tumalikod na nga siya dyan di ba? Tumalikod na nga siya dyan sa gobyerno. Dahil sa dulo kasi, nasa sample ballot yan Sa dulo, nandun yan sa makinarya Kaya, ang tingin ko, in the balance sheet, delikado siya. Yun din po ang tingin namin. Delikado nga po talaga.